Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo babalik muli mga kababayan para sa isa na namang reaction video at komentaryo. At ito na nga, Senator Bato de la Rosa. Nagsalita na mga kababayan tungkol po dyan sa kaso ng mga missing sabongeros. No, at kung matatandaan natin at maaalala natin, no, nag-conduct sila ng kanilang Senate hearing tungkol po dyan sa mga missing sabongeros na yan, mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? Hey, so request lang natin sa lahat ng mga makakapanood ng video na to. Pa-click naman po yung like button dyan sa ibaba. Paki-like naman po yung ating video. Maraming salamat po sa inyo. Napakalaking suporta na po niyan sa atin. Okay, so wag na natin patagalin to. Alamin natin mga babayan, no, kung ano nga ba masasabi ni Senator Bato de la Rosa ngayon, no, sa mga nangyayari dyan po sa kaso ng missing sabongeros, mga kababayan, di ba? So alamin natin, importante po malaman natin yan ngayon mga kababayan, di ba? Dahil isa sila sa nag-conduct, no, ng kanilang investigation dyan po sa Senado. Alright, so eto na. Sir, ano lang po yung reaction ninyo dun sa mga lumalabas ngayon na merong mga pinangalanan na high-profile individuals at meron na pong mga whistleblowers na ito rin yung mga witness nyo dito dati. Yung mga sinabi niya po ba ngayon sa media, ito po ba lumabas na rin dun sa mga investigasyon nyo sa kanya, yung mga privileged information po, communications? Yung pong mga pinangalanan, particularly po si Dondon, si alias Dondon, si Patidongan. Meron po siyang mga pinangalanan na high profile na mga tao. Ito po ba ay na-express niya rin sa inyo dati? Matigas yan noon sa Senate hearing noon. Ayaw talaga yan, ayaw yan bumigay. Kahit na, di ba, pinailan natin ang kaso, di ba? One of the, yung, hindi napailan ng kaso kung hindi dahil sa Senate investigation na ginawa natin, di ba? Eto tanong dyan mga babayan, no, bakit kaya ngayon kay General Torre nakipag-cooperate, no, itong si Patidongan, mga kababayan? Ano sa palagay ninyo? No, bakit tong Senate investigation hearing, mga babayan, ayaw niyang magsalita? Sabi nga dito ni Senator Bato, matigas daw talaga, no, si Patidongan. Pero bakit ngayon, no, nakipag-cooperate siya, no, dito kay General Torre? 'Di ba mga babayan? So doon ka magtataka, bakit? Anong meron? Kinatatakutan ba siya noong time na 'yon, mga babayan? At ngayon malakas ang loob niya dahil kay General Torre, no, iba na yung PNP chief, parang ganun ba? Kayo na magkomento diyan, mga babayan, sa ibaba. Anim sila, pinailan ang kaso ng serious illegal detention at saka kidnapping. Dahil nga, hindi tayo makapag-file ng murder with the absence of the body of the crime. Yung mga katawan, hindi na-recover. So, pinailan natin sila. Yan nangyari. Talagang pinalop natin sa ADG na mapailan sila ng kaso. At napailan nga. Pero yun nga, yung follow-up sa committee report natin, we directed the CIDG and the NBI to continuously investigate the case para talaga matukoy kung sino yung mga malaking tao na nasa likod. Dahil the disappearance of 34 man yun, di ba, ang ating record sa committee, there were 8 cases that we investigated, 8 cases involving 34 missing sabongeros. So, hindi masiguro mag-disappear yung ganun laking 34 na mga tao kung walang nasa likuran dyan na very influential. Diba? At nagbibigay ng kumpas. Sa atin lang, at that time, we don't have the evidence to connect to the management ng yung pitmaster dahil nga wala talagang ebidensya na magkukunik. Hanggang doon lang tayo sa disappearance na may kumuha na tao. Pero Sen, dahil may bago na mga lumabas na mga ebidensya at mga testigo,
bubuksan niyo po ba ulit yung Senate inquiry kaugnay dito? Nag-close na ba tayo? Nag-close na. May We have report. already closed our committee investigation and we have already submitted our committee report and it was adopted by the Senate. So yung aming committee report was adopted by the Senate. So unless siguro kung merong mag-file lang resolution from one of our colleagues, then I will be forced to reopen the investigation. Nako, wag na po siguro kasi baka magamit pa yan, no, ng ibang tao yung sitwasyon na yan, mga kababayan. 'Di ba? Kasi kumbaga ito sa akin lang naman, no. Inaksyonan na yan ng DOJ, no, ginalawan na ni General Torre, mga kababayan, ng CIDG. 'Di ba? So, hindi naman sa pero yung credits kasi, 'di ba, mga kababayan? Tsaka at the same time, baka magulo lalo yung investigasyon. Kasi pagka meron ng investigation yung PNP, yung CIDG, tapos magkakaroon uli ng Senate investigation tungkol diyan. 'Di ba? Magugulo lang, no? Baka yung mga testigo, no, baka matakot lalo. Yung mga gustong tumestigo na ayaw mo nang lumabas, bigla nila ipapatawag. Wala na, laglag na, no? Masasacrifice na yung yung kaso tungkol diyan. Baka biglang bumaligtad yung mga testigo, yung mga gustong tumestigo. 'Di ba? Yun yung diyan. Yun yung baka pwedeng maging senaryo o possible senaryo, mga kababayan. No, kung bubuksan uli yung Senate investigation tungkol diyan sa mga missing sabongeros. So, para sa akin, better wag na lang, mga kababayan, no? Ihayaan na natin 'yan sa PNP. As former PNP chief, ano masasabi niyo? Marami daw mga police officer ang involved, parang binayaran para gawin yung pag-kidnap at pagpatay dun sa mga video. It's possible. Kasi nga, yung isang kaso doon na Lasso, sino yun, Joe? Yung sa, So, alam na pala nila, no, na posibleng gano'n. Bakit hindi pa sila nag-dig in dati pa? Diba? Bakit hindi nila nilaliman pa yung investigasyon tungkol dyan? Diba, mga babayan? Yun yung tanong Bakit itong si General Torre nagawa nila ngayon? No, bakit dati hindi nila nagawa? 'Di ba? 'Yun yung tanong diyan, mga babayan. 'Di ba? Tinulugan ba yung kaso na 'yan? Hinayaan lang ba? No, kahit sabihin natin may nag-file sila ng kaso, pero hindi hindi nagkaroon ng tawag dito, resulta, mga babayan. 'Di ba? Hindi nagkaroon ng resulta So ito ngayon may resulta. 'Di ba? Nakikita natin tumatakbo na yung kaso. Bakit dati hindi nagalaw yan? Bakit dati hindi tumakbo yung kaso na yan? Yun yung tanong. No, yung tanong lang naman natin yun, mga kababayan. na pinick up sa bahay nila, ipinasok, positive doon sa hearing mismo, positively identified yung mga pulis na inibitahan natin, mga intelligence operatives ng Batangas PPO, na sila yung nag-pick up kay Lasso. Lasco sa saan yun? Sa San Pablo, Laguna. San Pablo City. So, identify sa, ayaw ko kung nakasuhan sila, di ba? Tapos ano na? Wala pa update. Basta nakasuhan yun, yung mga pulis na yun. Kinasuhan yun. Dahil nga, positively identified nung mother, yung wife, at nung sister ni Lasco, na sila yung pumasok dun sa bahay. So how do you feel na parang napapagamit itong mga police in exchange of money? I'm very, noon pa rin sinasabi ko, napakasama no, na magpagamit tayo sa sindikato, if you call it sindikato, police ka, you are there to uphold the law, you are there to enforce the law. Ngayon, binayulit mo yung batas para sumunod kung sino man nag-utos sa iyo na, I'm sure, in consideration of money. Ano pang motivation mo doon? Nagagawin yon kung hindi ka sinusuhulan. That's beyond your job description as a police operative na mag-kidnap ng tao at pumatay ng tao at itapon kung saan-saan. Oh. Pero sa tingin
niyo, sir, ano to, credible yung whistleblower? Kasi ang dami niyang pangalang minention, may celebrity. As far as credibility is concerned, sa akin, mas credible sana siya kung nagsalita siya noon pa, nung Oh. dito sa Senate investigation. But still, credible pa rin siya dahil kahit na-late na siya bumaligtad, you knowing his closeness to the personalities, So, akala ko sasabihin niya, hindi credible. No? Kasi hindi siya nagbitaw ng mga impormasyon dati. So parang... Wala, kulitang ano lang to, mga babae. Baga, kulitang reaction lang. No? Parang ano pagka noon, nagbigay sa kanila na impormasyon, no, credible yan. No? Pero kung ngayon, hindi nagbigay dati ng impormasyon at ngayon, nagbigay ng impormasyon, kala ko sasabihin ni Senator Bato, hindi yan credible. Kasi hindi nagbigay sa amin ng impormasyon. Kala ko ganun sasabihin eh. Anyway, buti naman, no, sinabi niya na credible pa rin naman yung tao na yun. Kasi nga, yun nga lang, late na bumaliktad. Diba? Yun naman yung sinasabi dito ni Senator Bato. involved, then mayroon siyang sinasabi. So, balik ko na po dun sa isabong investigation. Sabi nyo nga po, open kayo pagka meron pong resolution. Pero may pangangailangan po ba na i-reopen ninyong investigation o sa ngayon ipaubaya na muna sa PNP, DOJ? Yeah, I go by my recommendations in our committee report which was adopted by the Senate na pagpatuloy ng PNP yung kanilang investigation. Na ginagawa na. They're on the right track naman. Kung totoong hawak nila si Don Patidungan, well and good. Kung hawak na nila para tuloy-tuloy yung investigation nila. Kasi mamaya na naman, no, magpatawag tayo ng hearing. Sabihin naman ng PNP, makiusap na naman ng PNP na, sir, pwede huwag muna sir dahil may ongoing pa kaming pinapalo up sir. Baka masunog yung operation namin sir. Meron pa kami mga taong tina-target ngayon sir na pwedeng mga persons of interest sir na gusto naming maimbestigahan. Baka masunog yung aming efforts. So, Yun na nga. let's give them the whole playing field to operate para Yun na nga yung sinasabi natin, no, na pagka inimbestigahan uli yan, baka magkagulo-gulo lang lalo. No, hayaan na natin. So tama dito, Senator Bato. No, hayaan na natin yung PNP. Bigay na natin sa kanila yung trabaho na yan. No, kasi nandun na sila eh. 'Di ba? Ngayon, kung magkakaroon pa ng investigasyon, baka magkagulo pa lalo, no, magkalabo-labo pa. 'Di ba? At least kung gumagalaw na yung CIDG, gumagalaw na yung PNP ngayon, no, gumagalaw na yung DOJ ngayon, so be it. No, wag na nating guluhin yung kanilang ginagawang investigasyon. Which is dito, ano naman ako kay Senator Bato? Ano tawag dito? Sang-ayon naman ako sa kanya dito. Sa kanyang sinabi dito, mga babayan. mas solve nila itong kaso na ito. During the Pero kung merong mag-file a resolution na senador, Ako, wag then na. it's my duty to conduct the investigation. Wag na. Magkakagulo lang yan, Senator Bato. Wag na. No, baka masunog lang, no, yung investigasyon. Sayang lang yung effort. Nandoon na kayo eh, malapit na eh. Magugulo pa yan pagka nagkataon. To reopen the case. Sir, dun po sa inyong investigasyon, although nag-cover kami, pero sa inyo po manggaling, sir, naiugnay po ba si Atong Ang dun sa itinakbo ng inyong investigasyon? At anong recommendation ninyo as regards Mr. Atong Ang? Solidly, iba kasi yung ebidensya that will stand in court, di ba? Pero yung, di ba may isang nagsabi doon na, nandun kami, nag-monitor mo kasi sa hearing, di ba? Meron nagsabi na, si Don Patidungan ba yun, may kausap sa cellphone na, boss, sabi niya, yung boss na nire-repair daw nung kausap doon sa cellphone ay si Atong Ang. Yun ang narinig natin doon sa hearing, di ba? Positibo talaga siya na si Atong yung kausap nung nasa cellphone. Pero hindi man natin, kaya nga gusto ko sa PNP, palaliman pa na investigation nila. Hindi na-establish siya. Ha? Hindi na-establish siya na hearing, sir, yung connection ni Atong. Hindi na-establish.
uh, administratively established dahil nga sila ang manager, sila ang presidente ng kumpanya kung saan last touch doon nawala. But criminally, kaya nga hindi tayo nakapag pati ang PNP at NBI mismo hindi nakapag-file ng kaso directly linking atong ang because wala ang direct evidence. Pero ngayon na meron ng itong testimonial evidence na pinoprovide ni Dondon Patidungan din pupwede nilang mapile yun. Alright, so yung mga kababayan, no? At least ngayon, nakita natin, no, na si Senator Bato de la Rosa na mismo ang nagsabi. Sang-ayon siya, no, sa pinapatunguhan ng investigasyon ng PNP ngayon. At siya mismo, ayaw na niya nga magkaroon ng Senate hearing. No, sana wag na, Senator Bato. Kasi baka magugulo nga. No, tama naman, baka magulo pa, no, yung investigasyon na yan ng PNP tungkol nga po dyan. Kasi konti na lang eh. Kumbaga sa bigyan natin percentage kunyari, baka nasa 80% na sila. No, malay ba natin, no, meron na talagang link, no, tungkol po dyan sa mga missing sabongeros na yan. At hindi natin maano yan, hanggat hindi nare-recover, no, hindi napapatunayan na yung mga missing sabongeros na yan, nandoon talaga sa Taal Lake. Ngayon, pagka may nakuha doon sa Taal Lake, yun na, mga babayan, no? Magkakaalaman na talaga yan. Okay, so ano masasabi ninyo dyan? I-comment sa ibaba yung mga opinion na ating yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs, dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.